Ito pong si Erwin Tulfo na po. Nako, pinakawalan na. Ito po, maganda po sa atin, no? Si Erwin Tulfo, tandaan nyo, kaya po yan namamayagpag sa rating. Hindi po bumibira ng direkta yan sa mga Duterte. Di ba? Napansin nyo po, style ng mga Tulfo yan eh. Mga mangga po yan, mga orig na mangga yung mga yan. Yan si Rapid, di ba? Sinubukan minsan na banatan si Duterte. Giniba natin yung ano niya, yung kanyang mga subscriber, 100,000 a day. Nangayaw eh. Humingi ng ano eh. Di ba? Dumistansya sa pag-atake. Ngayon po, ito si Erwin Tulfo. Siyempre, dahil kilalan ng tao, tapos trabaho lang ng trabaho, yun ang mukhang pinapakita niya. Pero ngayon po, umatake na. Pinakawalan na ni Tamba. Mabuti po yan para sa mga kandidato natin. Hindi na sila makakapagtago eh. Pinapakita na nila yung tunay na kulay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Okay, alam po ninyo, sangkatutak po, ito po magandang development para sa atin, no? Kasi yung mga Tulfo kasi, alanganin yung tingin dyan ng mga Duterte. Maraming bilib sa mga Tulfo. Alam nyo kung bakit tayo bumibilib? Bakit nakakabilib? Tama yung analysis na instant justice. Totoo naman yun, no? Pupunta ka, magsusumbong ka, tatawagan nila yung concern. Sige po, papuntahin nyo dito. Sige po, pasusundan nila sa reporter, no? Ngayon, ito si Erwin, number 1, di ba? Hindi natin pwede i-deny yan. Putya, Pulse Asia at SWS eh. Talagang ano yan, talagang totoong survey yan. Pero bakit sila number 1? Mahuhusay. Bagamat kitang-kita na natin na dikit yan kay Martin, never po silang umatake ng diretsa sa mga Duterte. Di ba? Ang galing nga nila eh. Kasi hindi sila bumibira ng direkta sa Duterte. Ngayon, hindi umubra yung mga young guns. Tingnan yung mga diskarte ha. Mga thunders na congressman, atake, no? Pati si BP Sara, walang pakundangan sa pag-atake sila eh. Tapos atake naman sa mga press con, yung mga pogit magagandang mga young guns ko, no? Atake pa rin, katakot-takot, walang epekto. Sino ba kayo? Sabi siguro ng mga tao. Totoo naman, ang nakakakilala lang sa kanila yung mga constituents nila. Hindi naman sila kilala nationally. Siguro naisip ni Martin, para saan pa nasikat ka kung hindi ka rin naman namin mapapakinabangan sa pag-atake sa mga Duterte. Di ba? Bakit ka ba aanin pa natin kasikatan mo? Magna-number 1 ka senador. Ano tulong mo sa pagbira kay Sara? Ayan po yun. Ngayon po, maganda po to dahil hubara na ng mga pagkukunwari. Wala nang kunwa-kunwari dito. Umatake na. Nakakadalawang araw na tayo, no? Na nakikita na ang ipinang-aatake nila si Tulfo na. Si Erwin Tulfo na mismo. Una, yung sinasabi niya, no? Siya ang nagpapaliwanag ngayon ng impeachment, eh. Siya yung nagpapalutang kasi hindi mapalutang ng young guns eh. Sino ba yung mga yan? Yun yung unang dating ng mga tao, di ba? Sino ba yung mga young guns na yan? Ano, pakialam naman natin yan. Pero iba na pag Erwin Tulfo na, makikinig yung mga tao. Pero nakikinig kami at nilantad mo na yung sarili mo na ikaw pala ang pinakamalaking attack dog ni Martin laban kay Sara Duterte. Nag-flex ka na. Imaginein po ninyo, no? Pro-impeachment siya. Siya po ang bukang bibig niya ngayon, impeachment kay BP Sara. Impeach si BP Sara, pinapaliwanag niya. Kasi galit yung mga bakit nyo impeach? Binoto yan ng 32 million. Baka pag si Erwin Tulfo nagsalita, baka mapaniwala nila. Hindi ganun kasikat yung mga Tulfo na yan para ibangga nyo kay Sara Duterte. Ngayon, malalantad kayo. Mga kapatid, naglabas na ng barato si Erwin Tulfo. Pag binoto nyo pa yan, ipinangangalandakan niya impeachment kay BP Sara. Tapos boboto yan. Imagine niyo, boboto yan.
Boboto yan laban kay BP Sara. Nakita niyo yung balak nila? Ipapanalo nila yung marami, all-star ka sila, biguin natin tong balak ng mga to. Wag tayong bumoto diyan sa kapanalig niyan. Kasi pag once na bumoto kayo diyan, para tayong loko-loko dito. Para tayong mga loko-loko. Marami dito, hindi ka namin susundin. Hindi lang nila sinasabing gano'n. Hindi ako mag-i-straight. Kala mo kanila galing yun. Sa vlogger din naman lang galing yan. Usisain nyo muna kung bakit nagsasabing hindi straight yung mga vlogger na yan. Ibig nyo sabihin, mas matalino pa sa mga Duterte ang mga vlogger na yan. Eto ngayon, no? Bagong-bago to. Nakita na natin kung paano niya. Ito naman, bagong anggulo naman. Yung isang sinabi ni Tulfo, kinalat din nila dito sa X. Ewan ko sa ibang social media, kinalat nila. No? Ang sinasabi niya, kaya may panlilin lang tong Erwin Tulfo na to. Kaya daw pinag-uusapan ngayon yung impeachment dahil hindi nanumpa si BP Sara Duterte. Nagalit yung mga congressman. Ngayon lang po hindi nanumpa, September eh. Last year pa, nagsasalita na si Franz Castro ng impeachment. September 2024 lang nagsalita, hindi nanumpa eh. Kaya nga hindi nanumpa yan. Bakit kayo may investigasyon kay BP Sara in the first place? Di ba? Yan yung una. Yan yung una niyang panlilin lang. Ito naman ngayon ang pinakakalat nila. Kamara na bastos ni BP Sara. Representative Erwin Tulfo. Ayon sa mambabatas, bagamat ginagalang nila ang pangalawang pangulo at ang tanggapan nito, aminadong nabastos sila at ang komite dahil sa pagtanggi nito na manumpa sa kanilang pagdinig. Sabi ni House Deputy Leader for Communication at Axis Party List Representative Erwin Tulfo. Imagine niyo, no? Sinabi na yan ng mga ibang congressman. Pero walang talab. Kaya ngayon, akala nila may talab pag si Erwin Tulfo na nagsabi. Sinabi na nila tsuwa yan. Sinabi na ng lahat ng mga young guns yan. Walang talab. Kaya ngayon, anin pa yung kasikatan mo. Siguro, puta, kung hindi ka rin lang magsasalita ng laban sa Duterte, anin pa yung kasikatan mo. Yan po yun.